Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, so tayo babalik muli mga kababayan, no? At ngayon pag-uusapan natin, no, itong isang balita na kung saan gumulantang po, no, sa sambayan ng Pilipino, mga kababayan, dahil ito pong mga supporters po, no, ng dating Pangulong Duterte o ni Tatay Digong, mga kababayan, ay tila nagkakagulo po ngayon, no? At parang nagkakawatak-watak na po sila, mga kababayan, dahil po, no, sa isang malaking pangyayari na to. No, yan ang ating alamin at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Shoutout sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta, mga babayan, doon sa mga palaging nandiyo dyan. No, please don't forget to click yung notification bell para ma-update kayo pag may mga latest video uploads tayo. Alright? So, alamin na natin tong balita na to, mga babayan, na kung saan ito pong isa o dalawa sa mga tinitingalang mga solid, no, na supporters ng dating Pangulong Rodrigo Duterte o ni Tatay Digong, mga babayan, ay tila naglalaglaga na po. No? Dahil mismong si Attorney Panelo, mga babayan, ay hindi po sang-ayon dito po sa ginagawa na to ni Attorney Harry Roque, mga kababayan. No, at siya mismo gusto niyang pauwiin si Roque dito sa Pilipinas. Ayun po ba? No, sang-ayon ba kayo na pauwiin si Attorney Harry Roque, no, dito sa ating bansa para litisin, no, at sagutin niya, no, lahat yung mga akusasyon sa kanya, 'di ba? Tungkol po niyan sa pagkaka-involved niya, no, diyan po sa Pogo. Siguro may alam tong si Attorney Panelo, mga babayan, no? Siguro lang hindi ko sinasabi. No, kaya medyo mainit din ang dugo niya dito kay Harry Roque. Di ba? Kung mapapansin niyo, hindi siya sang-ayon, no, doon sa mga ginagawa ni Attorney Harry Roque. At parang medyo meron silang hindi magandang relasyon. Magkakawatak-watak na ba ang mga supporters po o mga DDS, mga babayan, yung mga supporters po ng dating Pangulong Duterte, dahil ultimo mga vloggers, may mga umaalis na rin sa kanila, no? Makikita natin yan, mga babayan, siguro, no, may mga kanya-kanya na rin silang naiisip din nila, no, hindi naman natin masisisi yung mga yan, di ba? So alamin natin itong balita na to, mga tol, at atin itong pag-usapan. Alright, let's go. I just wanted to ask about your colleague, Attorney Harry Roque, who is still in the Netherlands. There is a warrant of arrest out for him for qualified trafficking in persons. And he said that hindi siya mapapauwi hanggang walang desisyon yung kanyang asylum. Tama po ba yun? At ano pong should he stay outside the country? Okay, so ako mga kababayan, yung sinabi niya na yon, no, dito sa balita na yun, hindi siya mapapauwi hanggat wala siyang asylum. No, bakit kailangan antayin mo yung asylum mo? So may kinatatakutan ka ba? No, kaya kailangan mo antayin yung asylum mo dyan? Di ba, mga kababayan? May pinagtatakban ka ba? May pinagtataguan ka ba? Meron ka bang ayaw harapin dito sa Pilipinas? Ito'y tanong lamang, no, Attorney Harry Roque. Bakit kailangan mong antayin yung asylum mo dyan, no, para hindi ka malitis dito sa Pilipinas? So kung titignan natin, no, ito common, no, tanong na lang, bakit sa palagay ninyo kailangan niya yung asylum? 'Di ba? Sabi nila kasi para hindi siya malitis, no, para hindi siya maakusahan dito sa Pilipinas. So ibig sabihin, hindi siya masintensya o mahatulan. 'Di ba? Kung ikaw, sa tingin ko lang kung ikaw, Attorney Harry Roque, wala ka talagang tinatago. 'Di ba? Bakit hindi mo harapin yung kaso mo? No, bakit hindi ka bumalik ng Pilipinas at i-explain mo, harapin mo yung mga kaso mo? No, at depensahan mo yung sarili mo, abogado ka naman 'di ba?
Ngayon, kung yung ginagawa mo na yan, mas lalo kang pag-iisipan ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Tapos, ganyan pa yung mga ginagawa mo. Sinisiraan mo pa yung Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Saklap eh. Well, kung ako sa kanya, since abogado naman siya, at ang demanda sa kanya ay isang crime, bumalik na lang siya at harapin niya. Kung totoo ang sinasabi niya na wala siyang kinalaman, then madaling mapatunayan yan. Kasi in the first place, the burden rests on the prosecution. Kung hindi mapatunayan ng prosecution, sorry na lang. Oh, di ba? Yun yung sinasabi natin. Di ba? Matalino to si si Attorney Panelo eh. Di ba? Tama naman yung sinasabi niya dito. No? Kung wala kang kasalanan, bakit hindi mo harapin yung kaso mo? Bakit kailangan mo humingi ng asylum o diyan sa ibang bansa para maproteksyonan ka? Maproteksyonan para saan? 'Di ba? Para sa mga kasong isinasampa sa iyo? So, ewan ko lang nakikita ko siguro meron talaga siguro, no? Meron sigurong itinatago itong si Attorney Harry Roque, no, na talagang dapat malaman, no, ng sambayan ng Pilipino. Diba? Ano man yung tinatago niya na yan, dapat malaman yan ng sambayan ng Pilipino. Diba? Bakit? No? Bakit siya nagtatago ngayon at humihingi ng asylum sa ibang bansa? Diba? Bakit hindi niya harapin? No? Sabi dito, no, ni Attorney Panelo, bakit hindi mo harapin yung kaso mo? Abogado ka naman. Kung wala ka talagang kasalanan, di ba? Ngayon, kung hindi nila mapatunayan, sorry na lang sila. So, ibig bang sabihin, posible, no, na may ginawa talaga itong si Attorney Harry Roque? Di ba? Hindi siya makukonvict. I think ang problema niya, it's a heinous crime. Madaling sabi, hindi siya basta palalayain. Kailangan, kasi immediately, ikukulong siya. And he has to file a petition for bail. Pwede naman Pwede file agad siya ng petition for bail. At the prosecution will have to prove with strong evidence na guilty siya. Otherwise, i-release siya. Kasi kung hindi siya uuwi, yung tao, alam mo naman tayo mga Pilipino, pag hindi ka humanap sa akusasyon sa'yo, ibig sabihin guilty ka. Oh, yun na nga. Diba? Yun yung sinasabi natin. Diba? Harapin mo yung kaso mo para hindi ka pag-isipan ng sambayan ng Pilipino na guilty ka, Attorney Harry Roque. So, ito po, yung panawagan sa kanya ni Attorney Panelo, no, na bumalik ka sa Pilipinas, harapin mo yung kaso mo. Diba? Kasamahan na niya to may punto naman dito si Attorney Panelo Diba? May punto siya rito. Kung walang matibay na ebidensya laban sa iyo, Attorney Harry Roque, diba? So talo yung kaso. So sino napahiya? Diba? So doon mapapatunayan talaga, no, na merong political persecution sa iyo o parang ganoon na tinatawag nila. Diba? Pero kung wala, o kung meron, yun ang problema mo. So, doon siya natatakot siguro. Diba? Tama man o mali, yun ang perception. So, makakasira sa kanya. So, if I were him, umuwi ka Umuwi na lang. na lang siya, oo. Pero sabi po niya, politically persecuted daw po siya, no? Oh, you don't agree? Mahirap. Alam mo, mahirap yung political persecution na sinasabi niya. Kasi, mismong galing sa bibig niya kasi during the congressional hearing, lumalabas na talagang abogado siya. Marami siya mga contradiction and inconsistencies. Kaya siya na-demanda galing mismo sa kanya. So you don't agree that he is being politically persecuted, that there is merit to the investigations? No, I do not think so. Kung ako siya sa kanya, abogado naman siya. Umuwi na lang siya. Umuwi Harapin na niya. lang siya. Yun, di ba? Si Attorney Panelo na mismo, no, ang nagsalita, mga kababayan, na sinasabi, umuwi ka na lang dito, Attorney Harry Roque. Diba? Ito na, galing daw mismo sa bibig, no, ni Attorney Harry Roque, no, na may inconsistency siya, no, at nakikita nga na nag-abogado siya dun sa mga pogo na yon.
So, malaking problema yan. So, posibleng makulong talaga, no, ito nga si Attorney Harry Roque. Di ba, mga kababayan? So, harapin niya yung kaso niya. Kaya lalo siyang inaano ng mga tao. At ito naman mga DDS na to, no, masyado kayo nagpapaniwala dyan. No, hindi ba kayo namumulat yung mga mata ninyo na yun na lang lagi yung sinasabi niya, yun na lang yung ginagawa niya, puro paninira, no, sa ating gobyerno, paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Abay, magising naman kayo. Hindi na tama pagka ganyan. Parang may kayo na mismo, may tama kayo sa pag-iisip. Diba? So, yan. Ano masasabi niyo dyan, mga tol, mga babayan? Paki-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.